Pumasok ka sa kwarto, tapos biglang tatayo ang pusa mo at aalis na parang walang nangyari. O kaya naman, aabutin mo siya para haplusin, pero ang isasagot lang niya ay isang irap na paggalaw ng tenga. Pamilyar ba sa iyo iyan? Mahal na mahal natin ang mga furry tyrants na ito. Pero minsan, napapaisip tayo, paano kung hindi pala tayo gusto ng pusa natin? Paano kung sa likod ng malambing niyang huni at cute na mukha ay mayroong nakatagong pagkamuhi? Ngayon, haalamin natin ang limang, prime, hindi halatang senyales na baka lihim kang hindi gusto ng alaga mong pusa. Pangako, ang ilan sa mga senyalis na ito ay magpapabago sa pananaw mo sa kanila. Huwag kang aalis dahil ang huling senyal ay ang pinakamasukal at madalas itong napagkakamalang pagmamahal. Agree ka ba na ang mga pusa ay master sa pagtatago ng totoong nararamdaman nila? Tara, alamin natin. Bago tayo magsimula, may isang mahalagang bagay tayong dapat tandaan. Ang pagkamuhi or galit ng pusa ay hindi katulad ng sa tao. Hindi sila nagpaplano ng masasamang ganti o nagtatago ng sama ng loob sa loob ng taon. Kapag sinabi nating ayaw sa iyo, ang ibig sabihin nito ay matinding discomfort, takot, kawalan ng tiwala, or stress na nauugnay mismo sa iyo. Simple lang ang kanilang mundo. May safe at may dangerous. Kung sa tingin nila ay naging bahagi ka ng kategoryang dangerous, magpapakita sila ng ugali na itinuturing nating mga tao na pagkadisgusto. Ang trabaho natin ay hindi magtampo sa alaga, kundi intindihin kung bakit nangyari ito. Baka hindi mo sinasadyang nilalabag ang teritoryo niya, gumagawa ka ng stress, o mali lang ang pagkakaintindi mo sa pangangailangan niya. Hindi ito isang hudyat ng pagtatapos ng inyong relasyon. Isa itong diagnostic tool para matukoy ang problema at sana makita natin ang solusyon. Kaya ang una at pinakamalinaw na senyales pero madalas nating binabaliwala ay ang consistent na pag-iwas o paglayo. Hindi natin pinag-uusapan dito yung normal na paghahanap niya ng privacy or gusto niyang mapag-isa paminsan-minsan. Normal lang yon. Ang tinutukoy natin ay ang pag-uugali na paulit-ulit at sistematiko. Umupo ka pa lang sa sofa, bigla na siyang tatalon pababa. Pagpasok mo sa kusina, aalisan na siya, tatakbo agad sa hallway na parang hinahabol. Kung ang pagdating mo sa isang lugar ay nagsisilbing signal sa pusa para mag-evacuate agad, seryosong rason yan para mag-isip-isip ka. Hindi ito dahil lang sa pagiging mahiyain or introverted na pusa siya. Ito ay aktibo niyang pagpapakita na ayaw kanyang kasama sa iisang espasyo. Ipinapakita ng pusa sa pamamagitan ng kanyang mga galaw na ang iyong presensya ay nagdudulot ng tensyon. Hindi siya naghahanap ng mapag-isa o solitude. Naghahanap siya ng takas mula sa iyo. Ito ang pinaka-fundamental na senyales at ito ang basehan ng lahat ng iba pang mas komplikado at malalim na pagpapakita ng pagkaayaw. Tingnan nating mabuti ang mga senyalis ng pag-iwas ng pusa. Pansinin kung saan mismo nagtatago ang pusa. Kapag ito ay nasa ilalim ng kama, sa likod ng aparador o sa anumang sulok na mahirap abutin at lumalabas lang kapag wala ka sa bahay o natutulog ka. Masamang senyalis yan. Ibig sabihin, doon lang siya nakakaramdam ng seguridad kung saan hindi mo siya maaabot. Iba iyan sa ugali ng pusa na gustong-gusto lang matulog sa karton na nasa gitna ng kwarto. Ang una ay takot at kawalan ng tiwala. Ang pangalawa naman, simpleng libangan lang ng pusa. Isa pa sa mahalagang tanda ay ang reaksyon niya sa boses mo. Kapag tinatawag mo ang pusa sa pangalan nito at hindi lang siya hindi lumalapit, kundi hindi man lang gumalaw ang tainga niya or mas malala pa, mas lalo siyang sumiksik sa pinagtataguan niya.
Hindi ka niya iniiwasan dahil sa pagiging suplada, kundi dahil iniuugnay niya ang boses mo sa isang bagay na hindi ka aya-aya. Para mas malinawan, tingnan natin itong isang sitwasyon. Isipin mo na lang, galing ka sa trabaho, pagod, at gusto mong lambingin ang alaga mong pusa. Nakita mo siyang mahimbing na natutulog sa upuan. Pero sa sandaling lumapit ka, bigla siyang tatakbo at magtatago sa ilalim ng sofa. Ayan ang nangyayari araw-araw. Hindi ito laro ng taguan. Ito ay isang malinaw na modelo ng pag-uugali kung saan ikaw ang nag-uudyok o stimulus at ang pagtakas ang tugon o response. O di kaya, ito pa ang isang sitwasyon. Marami kayo sa bahay pero ikaw lang ang iniiwasan ng pusa. Gustong gusto niyang umupo sa kandungan ng partner mo. Pero bigla siyang naglalaho sa sandaling makita kanyang papasok. Hindi na lang ito simpleng takot sa tao. Ito ay personal na pag-iwas. Ang pagbaliwala sa ganitong mga sinyalis ay lalo lang magpapalala sa problema. Sinisira mo rin ang manipis na pag-asa na magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Ano ba talaga ang nasa likod ng ganitong pag-uugali? Sa halos 99% ng kaso, takot ang dahilan. Maaaring noong una, nagkaroon ang pusa mo ng negatibong karanasan sa isang taong katulad mo. At ito ang mas malamang, ikaw mismo, kahit hindi mo sinasadya ang pinagmumulan ng kanyang stress. Baka masyado kang maingay, gumagawa ng biglaang kilos, o pilit mo siyang kinukuhang kargahin kahit ayaw niya. Ang mga pusa ay nilalang na nangangailangan ng rutina at kontrol. Kapag naramdaman nila na wala silang kontrol sa sitwasyon at ikaw ang dahilan ng kawalang kontrol na ito, pipiliin nila ang pinakamadaling paraan, ang lumayo. Sa esensya, sa pagtatago niya sa iyo, sinusubukan niyang bawiin ang pakiramdam niya ng kaligtasan. Sinasabi niya sa sarili niyang wika, hindi kita mahulaan at baka delikado ka, kaya mas gusto kong lumayo. Ang pag-unawa sa simpleng katotohanan ito ang unang hakbang para maayos ang sitwasyong inyong kinakaharap. Dumako na tayo sa pangalawang tanda na madalas nakatago sa maliliit na detalye, ang body language o lengguwahe ng katawan. Ang mga pusa ay laging nakikipag-usap sa atin pero hindi natin laging nababasa ang kanilang mga mensahe. Kalimutan muna ang pagpur. Mag-focus tayo sa tatlong pangunahing indikasyon, ang buntot, ang tainga at ang mata. Sila ang naglalabas ng tunay na saloobin ng pusa kahit na nakaupo lang siya ng tahimik. Kung nakatingin sa inyo ang pusa at ang kanyang buntot ay bahagya o nerbyosong kumikilos o kaya ay humahampas na sa sahig, hindi ito sinyalis ng tuwa. Sinyalis ito ng inis, pagkairita at panloob na pagkabalisa. Para bang sinasabi niya, nakikita kita at ayoko niyan. Ito ay isang babala bago pa magsimula ang mas agresibong aksyon tulad ng pag-isis o pangangagat. Ang pagbalewala sa ganitong senyalis ng buntot ay parang nang aasar ka ng toro gamit ang pulang tela. Ngayon, pag-usapan naman natin ng mas detalyado ang mga sinyalis ng buntot ng pusa. Ang buntot na tuwid na nakatayo na may kaunting kurba sa dulo ay isang palatandaan ng pagiging palakaibigan o pagbati. Pero kapag nakababa ang buntot o nakasingit pa sa pagitan ng mga hita, nagpapahiwatig ito ng kawalan ng kumpiyansa at takot. Kung ang buntot naman ay nakabuka, parang brush sa bote, ito na ang suktulan ng takot o galit. Sinusubukan ng pusa na magmukhang mas malaki at mas nakakatakot para itaboy ang banta na sa kasong ito ay ikaw. Isa pang mahalagang sinyalis ay ang biglaan at malakas na paghampas ng buntot sa sahig o ibabaw. Kapag nakahiga ang pusa at mariin nitong hinahampas ang buntot sa sahig, ito ay malinaw na hudyat
na nauubusan na siya ng pasensya. Kung susubukan mo siyang haplusin sa sandaling iyon, malamang na masusubukan mo ang kanyang mga kuko o ngipin. Hindi ito bigla ang pagiging agresibo. Ito ay babala na hindi mo pinansin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tainga at mata. Ang mga taingang nakadikit sa ulo at nakabukaka na parang pakpak ng eroplano ay klasikong senyales ng matinding galit at iritasyon. Ginagawa ito ng pusa dahil sa instinct na protektahan ang sensitibong pandinig nito mula sa posibleng pag-atake. Kapag nakita mong ganyan ang posisyon ng tainga niya na nakatuon sa iyo, agad-agad na tigilan mo ang anumang pakikipag-ugnayan at bigyan mo siya ng espasyo. Pagdating naman sa mga mata, medyo mas komplikado ang sitwasyon. Karaniwan ng sinasabi na ang mabagal na pagpikit o ang tinatawag na slow blink ay ang halik ng pusa at tanda ng tiwala. At ito ay totoo. Pero ang kabaligtaran nito, ang tuwid, matalim at hindi kumukurap na titig kasabay ng nanliliit na pupil ay isang hamon at pagbabanta. Sa mundo ng mga hayop na kumakain ng laman, predator, ang unang umiwas ng tingin ang siyang talunan. Kaya kung palagi kang sinasabayan ng pusa mo sa ganyang titigan battle, hindi kanya hinahangaan. Sa halip, sinusubukan niyang magdomina at ipakitang siya ang boss. Tanggalin na natin ang isang sikat na maling akala. Marami ang nag-iisip na kapag malaki ang pupil ng pusa, gusto na niyang makipaglaro. Pero hindi ito ganap na totoo. Lumalaki ang pupils dahil sa excitement, pagkasabik. Pero ang pagkasabik na ito ay pwedeng dahil sa laro, sa galit, o kaya naman ay takot. Ang susi rito ay ang context or sitwasyon. Kapag nakita mong naka-play pose siya, nakadapa sa sahig, at ginagalawang puwet, gusto niyang makipaglaro. Pero kung tensi siya, nakatayo ang balahibo, nakadikit ang tenga, at sobrang laki ng pupils. Purong adrenaline ito ng takot. Handa siyang tumakas, o kaya naman, sumugod. Kung nakikita mo ang tinging iyan habang nakaupo ka lang ng tahimik sa upuan, itinuturing ka ng pusa na isang seryosong banta. Ang pinagsamasamang sinyalis na ito, ang titig, ang nakadikit na tenga, at ang mabilis na paghampas ng buntot ay isang malinaw na mensahe. Huwag mo akong guguluhin o magsisisi ka. Ang pangatlo at malaking bahagi ng mga palatandaan ay konektado sa boses o vocalization ng pusa. At dito, mayroong mga bagay na halata na at meron ding talagang hindi natin aakalain. Simulan natin sa madali. Kung ang pusa ninyo ay regular na humihis, nagngingyaw ng parang umaatungal o naglalabas ng malalalim na tunog, hindi na kailangan pang magtanong. Yan ay isang direkta at malinaw na pagbabanta. Ang his o paghuni ay panggagaya sa tunog ng ahas. Ito ay likas na paraan ng pusa para itaboy ang kalaban nang hindi na kailangang makipag-aaway. Ang pag-ungol naman ay kasunod na lebel. Isa ng babala na handa na siyang umatake. Mahalagang maintindihan na ang pusa ay hindi basta-basta humihis dahil lang sa masama ang timpla ng kanyang araw. Ito ay laging reaksyon sa tinatawag na perceived threat o sa banta na nararamdaman niya. At kung ikaw ang laging tinitingnan niya bilang banta, halimbawa, kapag dumaan ka lang o sinubukan mo siyang hawakan, ibig sabihin talagang seryosong nabawasan o nawala na ang tiwala niya sa iyo. Suriin nating mabuti kung ano ang tunay na kahulugan ng mga tunog na ito. Ang paghis at pag-angal ay depensa lang. Hindi talaga gustong makipag-away ng pusa. Peligro ang away dahil baka masugatan siya at sa kalikasan, yan ay pwedeng ikamatay. Kaya gumagamit siya ng iba't ibang babala para lang maiwasan ang pisikal na banggaan. Sa pamamagitan ng mga tunog na, yan, sinasabi niya sa iyo, nilabag mo ang espasyo ko.
Sobrang lapit mo na. Umusad ka pa at mapipilitan akong dumipensa. Kung binaliwala mo ang babalang yan at tuloy ka pa rin sa paglapit, ikaw mismo ang nag-imbita ng atake. Tapos magtataka ka, bakit kaya bigla na lang nag-agresibo ang pusa ko? Hindi siya biglang nagbago. Nagbabala siya, pero hindi ka nakinig. Para itong pagbaliwala sa traffic light. Tapos magtataka ka kung bakit ka na aksidente. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka hindi mo inaasahang senyalis. Ito ay ang katahimikan. Oo, ang lubos na kawalan ng tunog o boses na ipinupukol sa iyo ay isang nakakabahalang tanda. Sanay tayong isipin na ang paghuni, purring, ng pusa ay simbolo ng pagmamahal. Pero paano kung ang pusa mo ay hindi ka hinuhunihan habang nasa hita mo? Paano kung hindi ka niya sinalubong sa pintuan na may masayang meow? Paano kung hindi talaga siya nagtatangkang makipag-usap sa iyo gamit ang boses? Siyempre, may mga pusa talagang tahimik ang kalikasan. Pero kung aktibo siyang nakikipag-usap sa ibang miyembro ng pamilya at ikaw lang ang binibigyan niya ng malamig at matinding katahimikan, isa itong uri ng pag-i-ignore. Hindi niya nakikitang kailangang mag-aksaya ng social signal para sa iyo. Para sa kanya, isa ka lang simpleng furniture o muebles na minsan gumagalaw. Ang kawalan ng positibong boses ay singlakas na pahayag ng mismong hayag na pagsisitsit niya sa iyo. Pero bakit nga ba ganoon na lang kadelikado ang pananahimik ng pusa? Kasi senyalis yan ng lubos na kawalan ng emosyonal na koneksyon. Ang pagiging agresibo, emosyon din yan. Reaksyon yan. Pero ang kawalang bahala at ang pag-i-ignore, yan ang palatandaan na tinanggal ka na ng pusa sa social group niya. Hindi ka niya nakikita bilang pinagmumulan ng ginhawa, pagkain, or kaligtasan. Para sa kanya, wala ka lang. Parang hangin ka lang. Mas kitang-kita ito, lalo na kung dati ay madalas siyang maingay o palabati, tapos bigla siyang tumahimik at ikaw lang ang hindi niya kinakausap. Pwedeng mangyari ito matapos ang isang stressor na iniuugnay niya sa iyo. Halimbawa, isang masamang biyahe sa veterinaryo o kung aksidente mo siyang natapakan sa buntot. Sa mundo niya, nagbago ka mula sa pagiging kaibigan at naging source ka ng negatibo. At ang pinakasimpleng paraan para harapin ito ay ang tuluyan ng putulin ang komunikasyon. Isa itong passive na anyo ng hindi pagkagusto na napakadali lang hindi mapansin. Ang ikaapat na senyales ay hindi na simpleng babala, kundi ito ay agarang pagkilos na. Dito na pumapasok ang agresibong pag-uugali, ang pagkagat at pagkalmot. At dito, napakahalaga na malaman nating ihiwalay ang laro sa tunay na agresyon. Ang mga kagat na laro o yung parang panunukso lang ay karaniwang hindi masakit. Hindi niya isinasara ng buo ang kanyang panga. Parang pinapakita lang niya, nakakagat siya, pero hindi ka naman talaga sasaktan. Ang mga kalmot na laro ay kadalasan ding hindi nakakabawas ng kuko. Bahagi ito ng pag-iensayo niya sa pangangaso at normal lang yon. Pero iba ang tunay na agresibong kagat. Ito ay mabilis, biglaan, masakit, at kadalasan umaabot pa sa pagdugo. Binibigyan niya ito ng buong lakas at pagkatapos niyang kumagat, hindi na siya maglalaro. Sa halip, aatras siya at kukuha ng depensibong posisyon. Kung palagi kang binibigyan ng pusa mo ng ganitong regalo, tandaan mo, hindi na yan laro. Ito ay atake. Mayroong isang natatanging uri ng agresyon na madalas ipinagtataka ng mga may-ari ng pusa. Tinatawag itong agresyon dahil sa labis na paglalambing or petting-induced aggression. Ganito ang kadalasang nangyayari. Ang pusa mismo ang lalapit, magpapahid, iingit at magpapapet sa tagiliran. Sisimulan mo siyang himasin at bigla
Pagkaraan ng 1 minuto, tatalikod siya at sasagpangin ang kamay mo. Ano ang nangyari? Hindi ito pagtataksil. Ang mga pusa ay mayroong tinatawag na limitasyon sa physical contact. Kapag nalampasan ang limitasyong iyon, ang paglalambing na nakakatuwa sa una ay biglang nagiging nakakainis. Ang problema, nagbibigay na ng babala ang pusa ng mas maaga. Nagsisimula siyang kumibot ang buntot, idikit ang tainga, at parang umaalo ng balat niya sa likod. Pero tayo, dahil aliw na aliw tayo sa pag-iingit niya, hindi natin napapansin ang mga senyalis na ito. Kaya naman, ang tanging argumento na natitira sa pusa ay ang kanyang mga ngipin. Para bang sumisigaw siya ng, "Tama na." Pero sa sarili niyang wika, mayroon ding tinatawag na unprovoked attacks o biglaang pag-atake. Naglalakad ka lang sa pasilyo, tapos biglang lulundag ang pusa mula sa sulok. Nakaabang pala at aatakihin ang iyong mga binti. Ginagamit ang kuko at ngipin. Hindi ito laro. Maaaring isa itong redirected aggression. Halimbawa, nakakita siya ng ibang pusa sa labas ng bintana. Nagalit siya pero hindi niya ito maabot. Tapos, dumaan ka. Ikaw ang naging pinakamalapit at pinakamadaling puntirya. Kaya sa iyo niya ibinuhos ang lahat ng galit niya. Pero kung nangyayari ito ng paulit-ulit at wala namang malinaw na panlabas na dahilan, posibleng tingnan ka ng pusa bilang isang nanghihimasok sa teritoryo niya. Para sa kanya, binabantayan niya ang kanyang kaharian at sa tingin niya, wala kang karapatang nandoon. Ito ay seryosong problema dahil nagpapahiwatig ito na ang pusa ay hindi komportable o nakakaramdam ng peligro at sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang espasyo mula sa iyo. Sa likod ng ganitong agresyon, halos palaging matatagpuan ang paglabag sa kanilang mga hangganan. Ang mga pusa ay sadyang teritorial at may napakalinaw silang konsepto ng personal na espasyo. Kapag binabaliwala natin ang kanilang mga senyales at ipinipilit pa rin natin ang ating presensya, nagkakaroon sila ng matinding stress. Parang tubig sa isang dam, patuloy itong nag-iipon at darating ang sandali na tuluyan na itong bumibigay. Ang kagat o kalmot ay hindi ang simula ng problema. Ito ang pinakasukdulan. Nagsimula ang problema matagal na, noong hindi mo napansin ang bahagyang paggalaw ng buntot, ang nakadiing tenga, o ang pangkalahatang tensyon sa postura nito. Sa paulit-ulit na pag-atake, tinuturuan ka ng pusa ng tamang pakikisama. Para bang sinasabi niya, ito, huwag mong gawin sa akin. Huwag kang masyadong lumapit. At ito ay isang marahas na paraan. Pero mula sa perspektibo niya, ito ang pinaka-epektibong komunikasyon kapag binaliwala na ang lahat ng mas banayad na hudyat. Panglima, at ito ang pinakamakontrobersyal at nakakagulat sa marami, ay ang problema sa litter box. Kapag nagsimula na siyang umihi o dumumi sa mga hindi tamang lugar, lalo na sa personal ninyong gamit tulad ng kama, damit o sapatos, ang unang iisipin ng may-ari ay, naghiganti siya sa akin. Likas lang ang ganyang reaksyon, pero mali po ito. Hindi nag-iisip ng paghihiganti ang mga pusa. Hindi sila gumagawa ng bagay na para ipainis lang. Ang paggamit niya sa hindi tamang lugar ay palaging medikal na problema or behavioral na problema na dulot ng matinding stress. Kaya, bago kayo magdamdam sa inyong alaga, kailangan nating intindihin na hindi ito isang akto ng agresyon, kundi isang sigaw para humingi ng tulong. Hindi kayo kinaiinisan ng pusa ninyo. Sadyang sobrang nahihirapan lang siya. Ang una at pinakamahalagang hakbang kung haharapin mo ang problemang ito ay dalhin agad siya sa veterinaryo. Kailangan nating tanggalin sa listahan ang mga posibleng sakit tulad ng cystitis, kidney stones,
o iba pang problema sa bato o kidney. Nagdudulot ang mga sakit na ito ng kirot habang umiihi, kaya naiuugnay na ng pusa ang litter box niya sa sakit. Maghahanap siya ng ibang lugar, mas malambot at mas komportable upang gumaan ang pakiramdam niya. Kadalasan, ang lugar na ito ay ang kama o karpet mo. Ang pagsasaway sa kanya dahil dito ay parang sinasaway mo ang isang taong may trangkaso dahil umuubo siya. Kapag nakumpirma na ng veterinaryo na wala siyang sakit at malusog siya, saka pa lang natin sisimulan ang paghahanap ng mga behavioral na dahilan. Ang pagbaliwala sa hakbang na ito ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan or kahit ikamatay ng iyong alaga. Kung na-rule out na ang problema sa kalusugan, ibig sabihin nasa stress ang ugat ng issue. Dito, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Ano ba ang nagbago sa bahay? May bago bang miyembro ng pamilya o alagang hayop? Naglipat ba kayo ng muebles o pinalitan ba ang uri ng litter sa litter box? Baka naman ang mismong litter box ay nakalagay sa maingay o madaanan na lugar kung saan hindi siya nakakaramdam ng seguridad. Ngayon, ito ang pinakamahalaga. Bakit mismong mga gamit mo ang pinipili niya? Dahil ang mga iyon ang pinakamalakas umamoy sa iyo. Sa pag-iwan ng marka sa ibabaw ng amoy mo, sinusubukan ng pusa na balutin o dominahin ang amoy mo sa kanya. Ito ay paraan ng pagpapahinahon sa sarili. Sinusubukan niyang ihalo ang amoy niya sa amoy ng bagay na nagdudulot ng takot. Iyon ay sa amoy mo upang makabuo ng isang mas ligtas na kolektibong amoy. Hindi ito pagkamuhi, kundi isang desperadong pagtatangka para malampasan ang pagkabalisa na ikaw mismo ang nagdudulot sa kanya. Kaya, anong lumalabas? Ang pusa na umiihi sa unan mo ay hindi ka talaga sinusubukan na bastusin. Natataranta siya. Ang gusto niyang sabihin ay, natatakot ako. Ang amoy mo nandyan sa lahat ng lugar. Nakakabigat ng loob at hindi ko alam kung anong gagawin. Pinalilibutan niya ang sarili niya ng sarili niyang amoy para gumaan man lang ang pakiramdam niya sa teritoryo na, sa tingin niya, inagaw mo. Ito ang pinakamahirap intindihin na sinyalis dahil lubusang taliwas ito sa lohika nating mga tao. Pero sa mundo ng mga pusa, ito ay isang kilos ng matinding pagkadismaya. At kung nakita mo ang ganitong pag-uugali, alamin mo na, ang relasyon ninyo ng alaga mo ay nasa kritikal na punto na. Hindi na ito simpleng inis o tampo lang. Ito ay isang kondisyon ng chronic stress na sumisira sa pag-iisip ng hayop. Kaya, ang dapat sisihin dito ay hindi ang pusa, kundi ang sitwasyon na marahil hindi mo sinasadyang ginawa. Sige, mag-recap na tayo. Narito ang 5 pangunahing palatandaan na tila hindi ka masyadong pet ng iyong pusa. Una, patuloy kanyang iniiwasan at nagtatago. Pangalawa, ang body language niya ay nagpapakita ng matinding pagkaalarma. Makikita sa kanyang buntot, tenga at mga mata. Pangatlo, siya ay sumisitsit o kaya naman ay mananatiling napakatahimik, yung parang nagyayelo. Pang-apat, nagpapakita siya ng totoong agresyon, hindi lang laro. At panghuli, nagdudumi o umiihi siya sa maling lugar, lalo na sa mga personal mong gamit. Pero narito ang malaking plot twist na sana ay nakuha ninyo. Wala ni isa man sa mga sinyales na iyan ang nangangahulugang galit sa paraan ng pagkakaintindi nating mga tao. Sa likod ng lahat ng iyan ay may takot, stress, sakit, or malalim na kawalan ng tiwala. Ang pusa mo ay hindi masama. Naghihirap lang siya, hindi niya sinusubukang guluhin ka. Sinusubukan niyang mabuhay sa mundo na sa tingin niya ay puro kalaban. At ang pag-unawa sa bagay na ito ay nagbabago talaga ng buong laro.
Ang problema ay wala sa pusa, nasa inyong relasyon. At ang magandang balita ay ang mga relasyon, kahit pagaano kahirap, ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng pagiging matiyaga, paggalang sa kanyang boundaries, at pagmamahal. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong ito sa inyo, paki-like naman at mag-subscribe sa aming channel. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong kakaiba o nakakapaglarawan na ugali ang meron ng pusa mo? Napansin mo ba ang alinman sa mga sinyalis na nabanggit namin? I-share ang inyong kwento sa comment section. Pag-usapan natin.